So ayun guys, so yung gagawin natin ngayon is siset natin yung VM network natin to internal network. So yung gagawin natin dyan is right click nyo lang yung server nyo. Tapos choose nyo yung network. So ayan, makikita nyo yung ano. Gagawa tayo ng yung adapter natin, ilalagay natin siya sa attached to internal network. Tapos dadagdagan natin ng isa. And enable natin yung adapter 2 para siya sa BSIT na female and male. So, ayan. After nun is start na natin yung server natin. So, dito yung gagawin natin is mag-add tayo ng roles. So, ayan. Ito yung dalawang internal network na ginawa natin kanina for males and females. So, right-click nyo lang yan tapos properties. Tapos dito i-select nyo yung v4. Tapos right-click nyo yung v4. O yung properties pala, I mean. So, ayan. Meron na siyang nakalagay na mga IP addresses. So, ayan. Dito trinay nating hanapan ng default gateway pero wala nga talaga siyang nakalagay na default gateway. So, ayun dito is yung sa pangalawang internal network is lalagyan natin siya ng address. Which is yung IP address na mula sa IP address ng female students na Information Technology ng TUP Taguig Campus. Makikita nyo dyan yan yung mga IP addresses. So, ayan. I-skip lang natin siya para mabilis. So, ayan. Nalagyan na natin sila ng IP addresses. Next natin gagawin is mag-install tayo ng DHCP server. So, ayan. Makikita nyo yun sa server manager. So, ayan. Tapos, dito, mag-add roles lang tayo dito. So, ayan. After natin i-click yung add roles,
Ayan, may lalabas na add roles wizard dito. So, ito yung kailangan nating sundan. So, dito sa server roles, click natin yung DHCP server. After na, next lang. So, ayan, after nyan, next lang. So, nandito yung dalawang IP address ng internal networks natin. Tapos, ayan, iba-validate lang natin yung dalawang to. So, dito kailangan nyo lang gumawa ng valid na IP address para sa DNS server natin. So, dito is choose na lang yung current credentials. So, ayan. May papakita dyan na history o yung summary ng lahat ng pinili nyo bago i-install yung DHCS server. So, ayan. Dito sa part na to, kailangan nyo lang siyang i-X. Pindutin nyo lang installation succeed with errors yun. X nyo lang siya. So, after nun, punta na tayo sa ating Active Directory domain. Sa domains natin ng Active Directory. So, makikita nyo dyan yung domain natin which is ittaster.local. So, ayan. Punta din tayo sa DHCP natin. So, ayan. Pag ni-right click nyo yung sa start doon, may makita na kayong option doon ng DHCP server. So, ayan. Pag clinic nyo yun, makikita nyo yun, dalawang, yung IPv4, yun. So, nandito yung, dito na tayo mag-a-add ng scope.
So, ayun, i-click nyo lang yung action sa taas. After nyo i-click yung action, choose nyo lang yung new scope. So, ayun, may lalabas na wizard na ganito. So, ayun, dito is ilalagay natin yung pangalan ng sad ng ano, um, yung section. Yan, for example is ITNS 1A. Tapos, lalagyan which is males. So, after nun, lagyan lang natin dito yung first usable host address. Ayan, tapos yung last usable address natin. Diyan sa end IP address. So, ayan, kung makikita nyo dyan sa gilid is ang NS1A, yung first usable address niya ay 10.0.0.1 and yung sa last usable niya is 10.0.0.62. So, kokopyahin lang natin yan tapos ilalagay dito sa IP address range. And then, after nyan is meron din siyang sa baba. So, yung sa subnet mask, ilalagay din natin yung subnet mask ng male students from first year to fourth year. Then, and after dito is next nyo lang kasi nalagyan nyo na rin naman. Meron na siyang start IP tsaka end IP. So dito dahil yung requirements is 16 hours kaya set natin to into 16 hours yung list duration. Next, makikita mo na meron na diyang parang folder na yung pangalan niya is scope. So, yan na yung folder ng para sa mga NS1A, section NS1A na male students. So, ayan, may lalabas na siyang ganyan after nyong ka-add ng scope. So, next dyan is, ganun pa rin yung gagawin nyo is, uulit na lang. Tapos, ayan, lagay nyo yung add address ng next in line dito sa male students na nakalist. So, same process lang sa nauna kaya skip na natin. So, ayan yung error dun is dahil mali yung subnet mask na nalalagay natin. Hindi natin napansin pero naayos naman natin. Dyan is natapos na natin silang gawan. Lahat. Ayan. Ginawa na rin natin yung females. Same process lang din. Ginawa na rin natin yung female. Same process lang din. So, nandyan na lahat nakalagay yung scope ng males and female students from BSIT first year to fourth year. So, ayun. So, after nating malagyan ng scope, is lalagyan natin sila ng exclusion. So, sa exclusion is kailangan nyo lang i-click yung scope. I-click. Tapos, after nun, ayan, may lalabas na ganyan. Pipindutin nyo lang yung more options. Tapos, may makikita kayo dyan na new exclusion range. So, dyan isi-set yung range. So, for example, yung first usable address neto is yung males, yung NS1A na males ay 1001. So, dadagdagan lang natin siya ng 10.
Yung range niya ay hanggang 10, 0, 0, 10. 10, 0, 0, 11 kasi 1 plus 10 siya. So, yun nga, dito na natin isi-set yung exclusion niya. So, yun, after nun, click, makikita nyo meron na siyang exclusion. Natin yan sa lahat ng scope, ayan, makikita nyo dyan. Ayan, same process lang din siya para sa lahat ng scope, female and male students. So, ayan, lahat sila is sinet natin into plus 10 lang sa lahat ng first usable address nila. So, yung next natin gagawin is mag-a-assign tayo ng server. So, paano gawin yun is, ayan, punta lang kayo sa server options, tapos click nyo yung una dyan. So, yung server name natin is Google. Tapos, ilalagay natin yung default IP address ng Google wherein 888. Tapos, pindutin nyo lang yung add. So, ayan, maglo-loading yan siya. Kasi binavalidate pa niya yung inad natin. So, ayan. Yes, pindutin lang natin yung yes. So, ayan, makikita nyo, dadagdag na yun siya sa grid dyan sa baba. So, mag-add pa tayo ng isa which is yung Google alternative. After natin